Magandang araw po, Sir Van. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Patrick. Gusto ko pong ibahagi ang isang karanasan ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malimutan. Hindi ko po alam kung multo nga ba yon o guni-guni ko lang. Pero para sa akin, tunay at nakakatakot talaga ang nangyari. Sana po ay mabasa niyo ito sa channel niyo. Noong mga panahong yon, college student pa lang ako. Mahilig akong mag-isa sa kwarto, lalo na kapag gabi. Nasa ikalawang palapag ang kwarto ko at sa totoo lang, normal lang naman ang itsura niya. May kama, study table, electric fan at maliit na cabinet. Pero kung may mapapansin kayo, medyo luma na ang bahay namin. Hindi ganun kaluma na parang guguho na. Pero kita mo na may mga bahagi na may crack sa dingding. May tunog ang sahig kapag nilalakaran at may kalumaan na mga kahoy na gamit. Ako lang ang gumagamit ng kwarto. Minsan naiinggit ako sa mga pinsan ko kasi ayaw nilang matulog mag-isa. Ako wala akong choice. Doon talaga ako nakatalaga. At dahil mahilig ako magpuyat, madalas mag-isa akong gising sa 10 oras ng gabi. Wala naman akong nakikita o nararamdaman nung una. Pero nagsimula ang lahat. Isang madaling araw. Naka-online pa ako noon. Naglalaro sa laptop. Tahimik na ang buong bahay. Mga 2:00 na siguro yon. Bigla kong narinig na parang may kumalabog sa dingding. Hindi malakas pero sapat para magulat ako. Inisip ko baka daga lang. Alam naman natin, normal yun sa lumang bahay. Kaya hindi ko na lang pinansin. Pero maya-maya, may narinig akong parang paglakad sa sahig. At tandaan ninyo, nasa second floor ako. Ang sahig namin ay gawa sa kahoy kaya ramdam at rinig mo kapag may naglalakad. Mabigat ang tunog, hindi tunog ng daga, hindi rin parang pusa. Parang tao, Sir Van. Natigilan ako. Nakatingin lang ako sa laptop, pero ang tenga ko nakatutok sa paligid. Walang ibang tao sa itaas. Ako lang ang nandon. Ang mga magulang ko nasa baba natutulog. Tuloy-tuloy ang mga yabag. Papalapit ng papalapit sa pintuan ng kwarto ko. Hanggang sa bigla itong tumigil. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pinilit kong isipin na baka hangin lang o baka guni-guni ko lang. Pero ramdam ko, may iba talaga. Natapos ang gabing yon na hindi ko pinansin. Pero nagsimula ng sunod-sunod na kababalagan. Simula nun, halos gabi-gabi may maririnig akong parang paglalakad. May kasabay pa minsan na kaluskos. Parang nagbubukas ng bag o naghahalongkat ng gamit. Nasa loob ako ng kwarto. Pero pakiramdam ko may gumagalaw sa labas. Minsan pa nga parang sa mismong loob na rin ng kwarto ko. Isang beses, habang nakahiga ako at pinipilit matulog, naramdaman ko na parang may umupo sa dulo ng kama. Yung kutsyon lumubog kasi. Nanindig ang balahibo ko noon. Hindi ako kumilos, hindi ako huminga ng malalim. Nakapikit ako pero ramdam ko talaga ang bigat sa paanan ko. Pagkatapos ng ilang segundo, nawala na rin. Kinabukasan, tinanong ko ang nanay ko kung pumasok ba siya sa kwarto ko. Ang sagot niya, hindi. Bakit naman daw siya aakyat ng madaling araw? Doon ko lang na-realize hindi talaga sila. Akala ko hanggang tunog lang ang mararanasan ko. Pero nagkamali ako. Isang gabi, 12:00 na naman. Nakahiga ako at nakatitig sa kisame. Pinatay ko na ang ilaw pero may kaunting liwanag galing sa poste sa labas dahil hindi ko naisara ng husto ang kortina. Habang nakahiga ako, napansin ko na parang may anino sa sulok ng kwarto. Noong una, iniisip ko na baka anino lang ng kortina na gumagalaw sa hangin. Pero habang tumatagal mas nagiging malinaw siya. Isa siyang figura. Matangkad, payat at nakatayo lang sa gilid. Ang hindi ko makakalimutan, Sir Van, ay ang ulo niya. Hindi siya malinaw na mukha ng tao. Para bang malabo.
Parang usok na hindi buo ang itsura. Pero may mata. 2 puting bilog na parang mata na nakatitig lang sa akin. Walang pilik, walang itim. Puro puting bilog na parang walang buhay. Habang nakatitig ako, napansin kong dahan-dahan siyang gumagalaw. Hindi humahakbang, kundi parang dumudulas lang ang katawan niya sa sahig. Hindi mo maririnig ang kahit anong yabag. Pero alam mong papalapit siya. At doon ko naramdaman yung sobrang lamig. Hindi lamig ng electric fan o aircon, kundi lamig na parang galing sa ilalim ng lupa. Parang nilalamig hindi lang ang balat ko, kundi pati kalamnan ko sa loob. Gusto kong sumigaw pero walang lumabas sa bibig ko. Nakapako lang ang tingin ko sa 2 mapuputing mata na nakatitig sa akin. Hanggang sa pinikit ko na lang ang mga mata ko at nagdasal ng paulit-ulit. Hindi ko alam kung gaano katagal yon. Pero paggising ko umaga na at parang walang nangyari. Napansin ko rin na nawawala ang ilang gamit ko. Ballpen, notebook, minsan shirt. Hindi naman totally nawawala kasi maya-maya makikita ko na lang sa ibang lugar. Isang beses, yung suklay ko nakita ko nasa ilalim ng kama kahit sigurado akong nasa ibabaw lang ng mesa yon. Minsan may maririnig akong parang boses. Hindi klaro at hindi rin diretsong salita. Parang bulong lang. Kapag sinusubukan kong pakinggan ng maigi, biglang titigil. Parang ayaw niyang mahuli ko. Ito na siguro ang pinaka nakakatakot na nangyari sa akin. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako na parang may mabigat sa dibdib ko. Pagmulat ko, may nakadagan sa akin. Hindi ko makita ng malinaw dahil madilim. Pero ramdam ko yung bigat. Parang tao na nakaupo sa dibdib ko. Sinubukan kong sumigaw pero walang lumalabas. Para akong natuyuan ng boses. Hindi ko rin maigalaw ang katawan ko. Doon ko lang na-realize na sleep paralysis siguro ito. Pero iba Kasi naramdaman ko talaga na may humihinga sa mismong mukha ko. Malamig siya, mabaho at parang bulok na amoy. Hindi ko alam kung gaano katagal yon, Sir Van. Pero sa pakiramdam ko sobrang tagal. Hanggang sa bigla na lang siyang nawala at nakagalaw ulit ako. Pagbangon ko, basang-basa ng pawis ang damit ko. Hindi na ako nakatulog buong gabi. Halos 1 buwan din akong laging may nararanasan. Hindi ko masabi agad sa mga magulang ko kasi baka isipin nilang guni-guni ko lang o dala ng puyat. Kaya tiniis ko na lang. Nasanay na ako na may maririnig akong kaluskos, iyabag, o biglang malamig na simoy ng hangin kahit sarado ang lahat ng bintana. Pero aminado ako, hindi ako mapalagay. Lalo na kapag 12:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Parang oras yun na palagi siyang nandyan. Isang araw, hindi ko na kinaya. Kinausap ko na ang nanay ko. Sabi ko, "Ma, may nararamdaman ako sa kwarto." Nagulat siya kasi sabi niya, nung bata pa raw ako, madalas daw ako magising sa gabi na umiiyak at nakatitig lang sa isang sulok ng kwarto. Hindi lang daw niya sinabi sa akin noon kasi baka matakot ako. Doon ko naisip, baka matagal na pala siyang nandyan. Hindi lang ako aware kasi bata pa ako noon. Dahil sa mga nangyayari, nagdesisyon ng magulang ko na magpatawag ng pari para i-bless ang bahay. May dasal at may holy water na ipinahid sa mga kwarto, lalo na sa kwarto ko. Pagkatapos nun, medyo nabawasan ang mga kakaibang nangyayari. Hindi na ako gaanong nakakarinig ng yabag o nakakarinig ng bulong. Pero hindi pa rin siya tuluyang nawala. Minsan kapag madaling araw, ramdam ko pa rin yung malamig na presensya. Minsan parang may nakatayo sa gilid ng kama ko kahit wala akong nakikita. Ngayon 2 taon nang lumipas. Nasa iisang bahay pa rin kami. Gamit ko pa rin ang parehong kwarto. Medyo bihira na lang mangyari ang mga kababalaghan. Pero minsan kapag nag-iisa ako sa gabi, parang naroon pa rin siya. Parang nakamasid at naghihintay. Hindi ko alam kung sino siya o bakit siya nandyan.
Hindi ko rin alam kung may nangyari sa bahay bago pa kami tumira. Ang sigurado lang, hindi ko makakalimutan ang mga naranasan ko. At hanggang ngayon tuwing hating gabi, hindi ako mapakali sa kwarto ko. Salamat po Sir Van kung mababasa niyo ang kwento ko. Sana ay maging babala ito sa iba na hindi lahat ng katahimikan sa gabi ay normal. Minsan may kasama ka na pala at hindi mo lang nakikita. Mapagpalang araw po Sir Van. Ako po si Madel at gusto ko pong ibahagi ang naging karanasan ko sa dati naming bahay. Hindi ko po alam kung matatawag niyo itong kwento ng multo o kwento lang ng imahinasyon. Pero hanggang ngayon dala ko pa rin ng takot. Ang kwento ko ay nangyari ilang taon nang nakalipas sa bahay namin na nasa probinsya. Doon ako lumaki at halos buong buhay ko ay doon na ako nakatira. Pero kahit gano'n, hindi ko talaga makakalimutan ang mga gabi na parang may ibang kasama kami sa bahay. Ang pinaka-focus ng karanasan ko ay ang mismong kwarto ko. Hindi ito basta kwarto na normal lang. Ang kwarto kong yun ay dati raw ginamit ng matandang lalaki na siyang dating may-ari ng bahay bago ito napunta sa pamilya namin. Sabi ng nanay ko, ang matandang yun ay namatay sa mismong kwarto na yun. Noong una, hindi ko naman masyadong iniisip ang tungkol sa kanya. Bata pa lang ako nang lumipat kami, kaya wala akong malay sa mga bagay na ganon. Pero habang tumatagal, nagsimula akong maramdaman na may kakaiba. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay lang. Nung mga bandang high school ako, madalas akong magising sa madaling araw. Una iisipin mo normal lang. Baka naiihi lang ako o baka dahil mainit ang panahon. Pero napansin ko na halos palagi ay 3 AM ako nagigising. Minsan eksaktong 3:15. Hindi ko alam kung bakit. Kapag nagigising ako, una kong napapansin ay parang mabigat ang paligid ng kwarto. Parang hindi ako makahinga ng maayos. At para bang may malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Madalas ko ring marinig na may kaluskos sa gilid ng kama ko. Tipong parang may gumagalaw sa sahig. Sinabi ko ito sa nanay ko. Pero ang sagot niya ay baka raw daga lang yun o insekto. Sinubukan kong tanggapin yun. Pero iba ang pakiramdam ko. Hindi lang basta kaluskos ng daga. Kasi may mga gabi na para talagang may mabigat na hakbang ng paa. Mabagal lang siya, parang lakad ng isang matandang tao. Noong tumungtong ako ng kolehiyo, mas lalo akong naging sensitibo. Siguro dahil madalas ay sa gabi ako gising para gumawa ng mga project. Doon ko na siya unang nasilayan. Isang gabi, bandang 2:00, nakaupo ako sa harap ng lamesa sa kwarto ko, nagsusulat ng notes. Tahimik ang paligid. At ang ilaw lang ng desk lamp ang nakabukas. Bigla akong naramdaman na may nakatayo sa gilid ko. Hindi ko agad nilingon kasi baka guni-guni lang. Pero ramdam ko, Sir Van. Ramdam ko talaga ang presensya. Nang lakasan ko ang loob ko at dahan-dahan kong nilingon, may nakita akong anino. Malabo siya pero alam kong anino siya ng isang tao. Maliit lang siya, medyo payat. At halatang matanda dahil sa pagkakayuko ng katawan. Nanigas ako sa takot. Akala ko hihimatayin ako nun. Pero pagkurap ko, bigla na lang siyang nawala. Doon ko naalala ang sabi ng nanay ko na ang dating may-ari ng bahay na isang matandang lalaki ay doon mismo sa kwarto ko pumanaw. Para bang bigla akong naintindihan kung sino ang bumibisita sa akin gabi-gabi. Mula noon, mas dumalas ng pagpapakita niya. Hindi man laging anino, pero ramdam ko ang presensya. Madalas, nagigising ako dahil sa amoy. Hindi ko maipaliwanag pero amoy matanda. Amoy gamot o yung mga pinapahid ng matatanda sa kasukasuhan nila ganon. Nasanay ang ilong ko sa amoy ng bahay namin. Pero kapag nandyan siya,
Iba talaga. May mga gabi ring bigla na lang bumabagsak ang mga gamit ko sa lamesa. Kahit walang hangin. Minsan yung paborito kong ballpen, bigla na lang gumugulong papalayo. Sinusubukan kong wag pansinin, pero mahirap. Lalo na kapag napapansin kong lagi itong nangyayari tuwing madaling araw. Pinaka nakakatakot ay yung isang gabi. Nasa kama ako noon, nakapikit pero hindi pa tulog. Biglang parang may mabigat na umupo sa gilid ng kama ko. Ramdam ko talaga ang paglubog ng kutsyon. Akala ko nga si nanay yun, baka may tatanungin. Pero nang idilat ko ang mga mata ko, walang tao. At habang nakahiga ako, dahan-dahan kong narinig ang paghinga ng isang lalaki sa mismong tabi ko. Mabagal at mahina, pero malinaw. Para akong napako sa kinahihigaan ko. Hindi ako makasigaw at hindi makagalaw. Tanging mga luha lang ang pumapatak sa mata ko hanggang sa tuluyan akong nakatulog dahil sa sobrang takot. Kinabukasan, sinabi ko kay nanay ang nangyari. Hindi siya nagsalita. Pero maya-maya, ikinuwento na niya nung unang araw naming nakuha ang bahay. May nagsabi na sa kanya na hindi raw dapat ipagamit sa kahit sino ang kwartong yon. Kasi raw doon mismo huling huminga ang dating may-ari. Ang matandang lalaki ay namatay mag-isa, walang kasama, at ilang araw pa bago natagpuan ang katawan. Doon ko naintindihan kung bakit ang bigat ng pakiramdam sa kwarto. Doon ko rin naisip na baka kaya siya nagpaparamdam sa akin ay dahil hindi siya matahimik. Sinubukan naming magpasama sa isang pare para pabindisyonan ang bahay. Sa unang linggo parang nawala ang presensya. Pero makalipas lang ang ilang buwan, bumalik ulit ang mga kakaibang nararamdaman ko. Hanggang sa dumating ang araw na halos sumuko na ako. Noong huling gabi ko sa kwartong yon, bago kami tuluyang lumipat, sobrang lakas ng pakiramdam ko na kasama ko siya. Eksaktong 3:00 ng madaling araw. Nagising ako na parang may malamig na hangin na dumampi sa mukha ko. Pagdilat ko nakita ko siya ng mas malinaw kaysa sa dati. Yung matandang lalaki na payat, maputla siya at nakasuot ng lumang sando. Nakaupo siya sa dulo ng kama, nakatingin lang sa akin. Hindi siya nagsasalita at hindi rin gumagalaw. Pero ramdam ko yung lungkot sa mga mata niya. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas ng loob. Pero napabulong ako. Sige na po, magpahinga na kayo. Pagkasabi ko noon, parang dahan-dahan siyang nawala. Hindi biglaan, kundi parang unti-unting naglaho na parang usok. Kinabukasan, nagdesisyon ako na hindi ako matutulog ulit sa kwartong yon. At makalipas ang ilang buwan, lumipat na rin kami ng bahay. Sir Van, hanggang ngayon dala ko pa rin ang alaala ng mga gabing yon. Hindi ko alam kung totoo ba talaga ang nakita ko o dala lang ng imahinasyon at takot. Pero isa lang ang sigurado ako. May mga bagay sa mundong ito na hindi natin lubos na maintindihan. At kung minsan, kahit hindi natin sila nakikita, nararamdaman natin na hindi tayo nag-iisa. Hello po sa inyo, Sir Van, at sa lahat ng nakikinig dito sa channel. Ako po si Lena, at ang ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Hindi po ito basta gawa-gawa lang. Nangyari po talaga ito noong nakatira pa kami sa lumang bahay ng lolo at lola ko sa probinsya. Noong bata pa ako, simple lang ang buhay namin. Tahimik ang paligid, malayo sa syudad, at halos puro damo at puno ang makikita. Ang bahay namin ay gawa sa kahoy, 2 palapag at medyo luma na. Doon ako lumaki at doon ko rin naranasan ang isang bagay. Sa itaas ng bahay, may 2 kwarto. Isa para sa mga magulang ko at isa para sa akin. Ang kwarto ko ay maliit lang. May kahoy na kama na minsan umuugong kapag umihiga ka.
May aparador na halatang kinakain na ng anay at isang lamesa na pinapatungan ko ng libro at ng ilang gamit. Isang bintana lang ang nagbibigay liwanag kapag umaga. Pero tuwing gabi, halos wala ka nang makita sa labas dahil sa kapal ng dilim. Noong una, normal lang ang tingin ko sa kwarto. Pero sa mga sumunod na gabi, doon ko unti-unting natuklasan na may ibang nilalang pala akong kasama. Nagising ako isang madaling araw, bandang 2:00. Tahimik nun pero iba ang pakiramdam ko. Para bang may biglang dumagdag na presensya sa loob ng kwarto ko. Ramdam ko na mabigat ang hangin at malamig ang paligid na parang galing sa loob ng isang kuweba. Nagtaka ako dahil hindi naman nakabukas ang bintana. Dahan-dahan kong iniikot ang mga mata ko at doon sa gilid ng kama, may maliit na anino akong nakita. Akala ko nung una ay laruan ko lang, pero gumalaw siya at doon nakita ko ng malinaw, isang maliit na nilalang. Halos kasing taas lang siya ng isang galon ng tubig. Maputi pero medyo kulay abo ang balat. Parang laging alikabok ang dumidikit sa kanya. Maliit ang mata niya pero tila nagliliwanag sa dilim. Suot niya ay damit na kulay kayumanggi, parang gawa sa lumang tela. At may maliit na sombrero na parabang laging nakadikit sa ulo niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nanigas ako sa higaan. Pero nagulat ako nang ngumiti siya. Hindi nakakatakot ang ngiti. Pero dahil hindi normal ang nakikita ko, halos lumabas ang puso ko sa kaba. Nakatitig lang siya sa akin ng ilang minuto. Tapos bigla siyang naglaho na parang bula. Simula nun ilang gabi siyang nagpapakita. Minsan nasa tabi ng aparador, minsan malapit sa bintana. Pero bago siya lumitaw, palagi kong nararamdaman na biglang lumalamig ang paligid. Parang may dumadaan na malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Minsan may naaamoy akong amoy lupa na basa. Parang galing sa ilalim ng puno o damuhan. At doon ko na nalalaman na nandiyan na siya. Habang tumatagal, nababawasan ang takot ko. Nakasanayan ko ng mga senyales niya. At kahit na nakakatakot ang itsura, hindi siya nananakit. Isang araw, habang nag-aayos ako ng gamit, may nabasag akong baso. Tumilapon ang bubog at halos tumama sa paa ko. Pero bago pa man dumikit sa balat ko, para bang may malamig na hangin na humila sa akin palayo. Nang lingunin ko, may anino akong naaninag na biglang nawala. Doon ko naramdaman na parang tinulungan niya ako. Noong mga sumunod na araw, mas napansin ko ang mga kakaibang kilos niya. Kapag iniiwan ko ang mga libro kong nakakalat sa lamesa, pagising ko maayos na itong nakasalansan. Kapag may gamit akong nawala, bigla na lang siyang lumilitaw sa mesa ko. Parang may nagbalik nito. Minsan nagkasakit ako ng trangkaso. Magdamag akong nakahiga at sa tuwing didilat ako, nakikita ko siyang nakatayo sa tabi ng kama. Hindi siya gumagalaw pero ramdam ko na binabantayan niya ako. May mga pagkakataon na parang may malamig na kamay ang dumadampi sa noo ko. Para bang sinusubukan niyang ibsan ang lagnat ko. Pero kahit ganon, hindi rin mawawala ang takot. Kasi kahit na mabait siya, iba pa rin ang pakiramdam na may ibang nilalang na laging nasa paligid mo. Bandang 3:00, nagising ako sa malalakas na yabag mula sa baba ng bahay. Hindi ito basta yabag ng tao sa loob. Ramdam ko na galing ito sa mga taong hindi namin kilala. Mabigat ang mga tunog at parang may kumakaluskos na para bang may hinahalungkat. Kinabahan ako agad. Tatayo na sana ako para bumaba at tingnan kung ano yon. Pero bigla akong naramdaman na may malamig na humawak sa braso ko. Nang lingunin ko, nandoon siya, ang Duwende, Sir Van. Hindi na siya nakangiti. Seryoso ang mukha niya. At para bang sinasabi ng kanyang tingin na huwag kang gagalaw. Nagtago ako sa ilalim ng kumot. Nanginginig. Naririnig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto ng mga magulang ko. May malalakas na sigaw si tatay at narinig ko ang mga yabag na nagmamadaling lumabas ng bahay.
Magnanakaw pala ang pumasok. Kinabukasan, sinabi sa amin ni tatay na buti na lang at naabutan niya. Kung bumaba ako, baka nadamay pa ako. Habang iniisip ko yon, naalala ko ang duwende. Kung hindi niya ako pinigilan, baka bumaba ako at baka kung ano ang nangyari sa akin. Pagkaraan ng ilang taon, lumipat kami sa syudad. Habang nag-e-empake ako, nakatigil ako sa kwarto ko. Nakatingin sa mga sulok at dingding. Ang dami kong naaalala, mga gabi ng kaba at takot. Pero nandoon din ang kakaibang kaibigan kong duwende. Sa huling gabi namin, nagising ako muli at sa huling pagkakataon ay nakita ko siya. Nakatayo siya sa gilid ng kama. Nakangiti ulit, parang nagpapaalam. Tahimik lang siya at ilang segundo lang nawala rin siya. Hindi ako nagsalita pero sa isip ko, nagpapasalamat ako. Ngayon matagal na kaming nakatira sa syudad. Hindi ko na siya nakikita. Pero sa tuwing naaalala ko ang kwarto kong yon, kinikilabutan pa rin ako kahit sabay na napapangiti. Dahil na-realize ko, hindi lahat ng nilalang na hindi natin nakikita ay masama. Minsan sila pa ang nagiging tahimik na tagapagbantay natin. At hanggang ngayon, naniniwala ako na kahit wala na ako sa lumang bahay na yon, naroroon pa rin siya. Tahimik na nagbabantay kahit hindi ko na siya nakikita. Maraming salamat po Sir Van sa pagbabasa ng kwento ko. At sana'y magsilbing paalala ito sa lahat. Na minsan, ang mga bagay na kinatatakutan natin, sila pa ang nagiging dahilan kung bakit ligtas tayo. Sir Van, magandang araw po. Gusto ko lang ibahagi ang naging karanasan ko. Hindi ko alam kung anong klaseng kababalaghan ang nangyari sa akin. Pero sigurado ako na hindi yun basta guni-guni lang. Ako si Kian. Mahilig talaga ako sa mga bakasyon, lalo na akong beach. Parang doon ako nakaka-relax ng totoo. Kaya nung isang taon, niyaya ako ng mga kaibigan ko na mag-resort kami sa may probinsya. Hindi naman ito sobrang layo sa amin, pero hindi rin ganun kalapit. Mga 4 hanggang 5 oras na biyahe din. Naka-package deal yung kinuha namin. May kasamang kwarto at libre na ang breakfast. Dahil ako yung pinakamaaga nakarating sa resort, ako na rin ang pinaghintay sa reception para mag-check-in. Ang staff pababait naman at masikaso. Pero napansin ko agad yung kakaiba sa mukha ng receptionist nung binigyan na niya sa akin yung susi ng kwarto. Parang may pag-aalinlangan pero hindi ko agad pinansin. Sabi ko pa nga sa sarili ko, siguro pagod lang. Pag-akyat ko sa kwarto, una kong napansin ay medyo luma na yung pintuan. Yung ibang kwarto kasi bago ang design at makikita mong inayos talaga. Pero yung sa amin, medyo kakaiba. Yung doorknob parang kinakalawang na at yung susi medyo mahirap ipihit bago bumukas. Pagpasok ko, maayos naman ang loob. May 2 kama, may aircon, maliit na table at isang banyo. Malinis naman, pero may amoy na parang luma. Hindi mabaho pero hindi rin fresh. Parang amoy kahoy na nabasa tapos natuyo. Ako yung tipong hindi agad nag-iisip ng kababalaghan. Kaya binaba ko lang ang mga gamit ko at pumunta sa banyo para maghilamos. Nung binuksan ko yung ilaw sa banyo, ay may kasabay na mahinang tunog. Parang nagaling sa kisame. Pero hindi ko na lang pinansin kasi baka butiki lang. Mga bandang 5:00 ng hapon, dumating na yung mga kasama ko. Masaya kaming lahat, nagbibiro-biro pa. Walang nakapansin ng kakaiba sa kwarto. Nagbihis kami at pumunta na sa beach. Unang gabi namin. Pagbalik namin sa kwarto, bandang 10:00 ng gabi. Sobrang pagod na kami. Naligo lang saglit tapos natulog agad. Dahil 4 kami, tigdalawa sa kama. Ako yung nasa bandang malapit sa pader,
Tapos yung kaibigan kong si Jay yung katabi ko. Mga bandang 3:00 ng madaling araw. Nagising ako bigla. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako naiihi. Hindi rin ako nauuhaw. Basta parang may humila sa akin para magising. Pagdilat ko, una kong napansin ay sobrang tahimik ng paligid. Yung tipong kahit tunog ng aircon halos hindi ko marinig. Habang nakahiga ako, narinig ko yung kaluskos ng kama sa kabila. Akala ko gumalaw lang yung isa kong kaibigan. Pero maya-maya, narinig ko na parang may humahakbang. Mabigat yung tunog, parang paa ng isang lalaki. Mabagal at mabigat. Dahan-dahan kong inikot ang mata ko para silipin. Nakita ko na pare-pareho kaming tulog. Yung tatlo mahimbing pa nga. Pero yung tunog ng hakbang, naririnig ko pa rin. Paikot-ikot sa loob ng kwarto. Hindi agad ako tumayo. Ang ginawa ko, pinikit ko yung mata ko at nagdasal ng tahimik. Tapos biglang tumigil yung tunog. Sobrang kabog ng dibdib ko noon, Sir Van. Kinabukasan, hindi ko na ikinuwento sa kanila kasi baka pagtawanan lang ako. Naging normal lang yung buong araw namin. Naligo sa beach, kumain, naglaro. Pero nung gabi, eto na naman. Mga bandang 2:00, bigla akong nagising ulit. This time, naramdaman ko agad na may malamig na hangin sa loob ng kwarto. Hindi naman bukas ang aircon o electric fan, pero parang may malamig na dumadaan sa balat ko. Pagdilat ko, nanlamig ako sa nakita ko. Sa may salamin na malapit sa banyo, may nakatayong figura. Hindi siya klaro, Sir Van. Parang usok na may hugis ng tao. Nakatayo lang siya doon, nakaharap sa amin. Hindi ako makagalaw noon. Hindi ko rin magawang isigaw yung mga pangalan ng kasama ko. Para akong napako sa higaan. Ang kaya ko lang gawin ay pumikit at umusal ng dasal. Mga ilang minuto rin yun bago ako nakatulog ulit. Kinabukasan, sinabi ko na sa kanila yung nakita ko. Siyempre, hindi sila naniwala. Sabi nila baka guni-guni lang dahil pagod ako. Tumawa lang sila nun. Pero alam kong totoo yung nakita ko. Dito na nagsimula yung hindi ko talaga malilimutan. Bago kami matulog, nagkayayaan pa kami na mag-inuman sa kwarto. Masaya naman, tawanan, kwentuhan. Pero nung bandang 12:00, isa-isa na kaming napagod at natulog. Mga 3:00 na naman, Sir Van. Nagising ulit ako. At this time, hindi na ako nagulat na paggising ko, may kakaiba na namang nangyayari. Una kong narinig ay yung tunog ng gripo sa banyo na bukas. Pero bago pa ako makatayo para patayin, bigla itong tumigil. Kasunod nun, narinig ko yung paggalaw ng upuan sa mesa. Parang may umupo. Mabigat ang tunog kasi kaladkad bago tuluyang huminto. Nang dahan-dahan akong tumingin, nanlamig ako. May nakaupo nga sa mesa. Hindi ko siya makita ng malinaw kasi medyo madilim. Pero ramdam ko yung aura ng isang taong nakaupo at nakatingin lang sa amin. Maya-maya biglang naglakad ito papunta sa kama namin. Mabigat yung bawat hakbang. Huminto siya sa paanan ng kama. Hindi ko maipaliwanag kung paano pero ramdam ko na nakatingin siya mismo sa akin. Hindi ko makita yung mukha pero ramdam ko yung titig. Pinikit ko yung mata ko. Nanginginig na ako sa takot. Ang ginawa ko na lang ay nagdasal hanggang sa nakatulog ako. Kinabukasan, sinabi ko na talaga sa kanila na ayaw ko na doon sa kwarto. Kahit pagtawanan nila ako, sinabi kong mas mabuti nang lumipat kesa tiisin pa. Kaya lumapit ako sa receptionist at humingi ng ibang kwarto. Ang sagot niya sa akin, Sir Van, "Pasensya na po sir, pero puno na po lahat ng kwarto. Yun na lang po talaga ang available." Doon ko naisip yung reaksyon niya nung unang araw. Parang gusto na niya sabihin sa akin na may kakaiba talaga sa kwartong yun, pero hindi siya makapagsalita. Nang pauwi na kami, saka ko lang ikinuwento lahat ng detalye sa kanila. Yung mga hakbang, yung figura, yung presensya. Doon lang sila natahimik at hindi makatawa. Hanggang ngayon tuwing naiisip ko yung kwarto na yon, nanlalamig pa rin ako.
Hindi ko alam kung ano yung nilalang na yon, kung bakit nandun siya, at kung bakit ako lagi yung nagigising sa oras na yon. Hindi na ako babalik sa resort na yon, Sir Van, kahit libre pa ang bakasyon. Yan po ang karanasan ko sa isang kwartong puno ng kababalagan. Hindi ko alam kung malas lang ako o talagang may gustong iparamdam sa akin yung nilalang na yon. Hi, Sir Van. Ako si Paula. Gusto ko lang ibahagi sa iyo at sa mga tagapakinig mo ang karanasan ko. Hindi po ito gawa-gawa lang. At sa totoo lang, medyo nahihirapan pa rin akong ikwento dahil tuwing naaalala ko, kinikilabutan pa rin ako. Tungkol ito sa isang kwarto at sa isang rebultong nakita ko ron na nagdala ng matinding takot sa akin. Nangyari ito mga 3 taon nang nakalipas. Mahilig akong bumiyahe noon, lalo na kapag weekend. Madalas naghahanap ako ng mga murang resort o transient houses para makapagpahinga at makalayo sa stress sa trabaho. Isang kaibigan ko ang nagbanggit ng isang lugar na medyo tahimik, hindi kilala pero mura at maganda raw ang paligid. Nasa probinsya ito, medyo malayo sa bayan at may pagkaluma na rin ang itsura ng lugar. Pagdating ko ron, halos wala akong ibang bisita na nakita. May 3 staff na nag-asikaso at isang matandang babae na parang may-ari ng lugar. Mabait naman silang kausap. Pinakita nila sa akin ang mga kwarto at pinapili ako kung saan ko gusto. May isang kwarto na agad kong napansin. Malaki ito, may bintana na nakita ang bakuran at malamig ang simoy ng hangin. Pero sa isang sulok ng kwarto, may nakatayo na isang rebulto. Hindi siya maliit na dekorasyon lang. Para siyang halos kasing taas ng bata. Gawa sa kahoy at ang mukha ay hindi ko may paliwanag. Hindi siya mukhang santo. Hindi rin mukhang ordinaryong art piece. Para siyang tao na may matalimang mga mata. Nakangisi pero parang may galit o panunuya sa ekspresyon. Medyo naasiwa ako. Ang unang reaksyon ko, baka masira ang tulog ko kapag yun ang nakikita ko sa dilim. Kaya tinanong ko kung pwedeng doon ako sa ibang kwarto. Pero ang sabi ng staff, yun na raw ang pinakamaayos na kwarto. At doon na rin daw madalas pinapahinga ang mga bisita. Dahil pagod na ako at gusto ko na lang magpahinga, pumayag na rin ako. Unang gabi pa lang, ramdam ko na agad ang bigat sa kwarto. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo? Ganun ang naramdaman ko habang nakahiga ako sa kama. Kahit nakapikit na ako, parang may mga matang nakasunod. At alam ko kung saan galing yon. Doon mismo sa rebulto. Pinilit ko na lang baliwalain. Sabi ko sa isip ko baka guni-guni ko lang. Pero bandang hating gabi, nagising ako dahil may narinig akong kaluskos. Para bang may humahaplos sa sahig. Dahan-dahang lumalapit, ganon. Pagdilat ko, wala naman akong nakita. Pero sa gilid ng mata ko, parang may anino sa mismong sulok kung saan nakatayo ang rebulto. Kinabukasan, sinabi ko sa staff kung pwedeng tanggalin ang rebulto sa kwarto. Kahit itabi lang muna sa labas. Natawa lang sila at sinabing, "Ay ma'am, hindi po pwedeng ilabas yan. Matagal na po yan dito. Bahagi na ng kwarto." So hindi na ako kumibo. Pero doon pa lang, may kaba na talaga akong naramdaman. Pangalawang gabi, mas grabe na. Nagising na naman ako sa kalagitnaan ng gabi. Nakapatay ang ilaw pero maliwanag ang buwan, kaya medyo kita pa rin ang paligid. Pagtingin ko sa sulok, parang iba na ang posisyon ng rebulto. Kanina nakaharap ito sa dingding, medyo nakatagilid. Pero ngayon nakadiretso na mukha nito sa akin, sa kama ko mismo. Akala ko gumagalaw ang imahinasyon ko, pero hindi. Sigurado akong nag-iba ang posisyon nito. Hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan napansin ako ng isang matandang babae na naroon din sa lugar. Hindi siya staff, pero parang doon nakatira. Nilapitan niya ako habang nagkakape ako sa labas.
At ang sabi niya, "Sa kwarto ka ba sa may rebulto?" Nagulat ako, Sir Van. Tumango lang ako noon. "Huwag mong titignan ng matagal yon. At kung kaya mo, umalis ka na bago magtagal," sabi niya, Sir Van. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Gusto ko sanang magtanong pa, pero bigla siyang umalis. Hindi ko na siya inabutan pagkatapos. Pangatlong gabi, doon na nagsimula ang pinaka hindi ko malimutan. Sinubukan kong takpan ng rebulto gamit ang tuwalya. Akala ko baka makatulong para hindi ko siya makita. Pero mga bandang 12:00, biglang nalaglag ang tuwalya. Kahit walang hangin at nasiksik ko naman ng maayos. At nang mahulog yon, doon ko nakita ang mukha ng rebulto. Para bang mas lalo itong naging buhay. Ang mga mata niya hindi nakahoy lang. Parang may lalim. Parang nakatingin talaga sa akin. At ang ngiti mas halata. Parang nanunukso. Kinabahan ako noon. Kaya nagtalokbong ako ng kumot. Pinikit ko ang mga mata ko at paulit-ulit na nagdasal. Pero habang nakapikit ako, naririnig ko ang kaluskos sa sahig. Papalapit ng papalapit. Hanggang sa may maramdaman akong bigat sa paanan ng kama. Para bang may nakatayo doon. Hindi ko na kinaya. Tumalon ako palabas ng kama at dali-daling binuksan ng ilaw. Walang tao, Sir Van. Pero ang rebulto, mas malapit na kaysa dati. Hindi na siya nasa sulok. Nasa mismong gilid na ng kama. Nakatayo at nakaharap sa akin. Para akong mababaliw sa takot nun. Kinuha ko ang mga gamit ko at lumabas ng kwarto. At nagdesisyon akong hindi na babalik. Nag-check out na ako. Bago ako umalis, nakita ko ulit yung matandang babae. Tiningnan niya lang ako at ang sabi niya, "Buti na lang umalis ka agad. Hindi lahat nakakaalis." Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Hindi ko na rin binalikan ang lugar na yon at ang rebulto na yon ayoko na talaga maalala. Pero kahit anong gawin ko, nakatatak na siya sa isip ko. Minsan nga kahit sa ibang lugar, parang nakikita ko pa rin ang anyo niya sa mga sulok ng kwarto. Sir Van, yun lang ang kwento ko. Hindi ko alam kung ano talaga ang rebulto na yon, kung bakit nandoon, at kung anong meron dun sa kwarto. Pero sigurado akong hindi siya basta dekorasyon lang. May mas mabigat na dahilan kung bakit nakakatakot ang presensya niya. At hinding-hindi ko na uulitin ang matulog sa kwartong yon.